Magandang hapon na naman sa inyong mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Joyce. Bueno, basahin na natin ang liham ni Joyce. Dear Kuya Peles, buong buhay ko kuya ay pinapangarap ko talaga na sana ay magandang buhay ang kakarapin ko at maayos na pamilya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Joyce, 25 taong gulang at may isa na po akong anak. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Peles. Ano na naman ba ang kailangan mo, Art? Hindi ba't nag-usap na tayo? Huwag mo namang ipagkait sa akin ang aking anak. Anak mo nga siya. Pero anong ginawa mo? Hindi mo kami kayang ipaglaban sa mga magulang mo. Noon yun, Joyce. Noon yun. Anong gusto mong mangyari ngayon? Sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para punuan yung pagkakamali ko noon. Hindi ganun kadali yon, Art. Anong ibig mong sabihin? Nasaktan ako ng labis. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na hindi mo man lang kami ipinaglaban ng anak natin. Kaya nga nandito ako ngayon para bumawi sa inyo ng ating anak. Para ano? Para insultuhin ako ng mga magulang mo? Hindi na mangyayari yun ngayon. May sarili na akong trabaho at hindi na ako aasa sa mga magulang ko. Alam mo, maganda sana ang gusto mong mangyari. Pero sa ngayon, pag-aaralan ko pang mabuti ang sinabi mo, mahirap na. Joyce. Oo. Sana kung talagang gusto mong mabuo tayo, ipakita mo muna talagang kaya mo na kaming panindigan ng ating anak. Anong sabi mo? Dinalaw kayo ni Art na ama ng anak mo. Opo, inay. Anong sabi niya sa'yo? Gusto niya kaming kunin. Ano? Pero hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Mahirap na. Matanong nga kita, anak. Mahal mo pa rin ba si Art hanggang ngayon? Sinungaling ako, inay, kung sasabihin kong hindi. Hindi kami magkakaanak kung hindi ko siya mahal. Mahal ko pa rin siya, inay, hanggang ngayon. Anong balak mo ngayon? Gusto pala kayong kunin. Para pagsalitan ako ng masasama ng mga magulang niya, inay. Matapobre yung magulang niya eh. Papayag lang ako kapag may sarili na siyang bahay na hindi na kami pwedeng pakialaman ng mga magulang niya. Ganun ba, anak? Opo, inay. At sana kaya niya kaming panindigan ni Art balang araw. Alam mo, Bes, nagkausap kami ni Art, yung ama ng anak ko. Ngayon, anong plano mo? Ang gusto niya, kunin na niya kami. Naku, Bes, pagkakataon mo na yan para mabawi ang karangalan mo. Mahirap pa rin, Bes eh. Nadala na ako. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman, nakontra ang mga magulang niya sa akin. Kawawa lang ako sa kanila. Anong gagawin mo ngayon? Binalikan ka nga pala ni Art. Sinabi ko sa kanya,
na kapag kaya niya kaming ipaglaban ng anak niya, saka ako sasama sa kanya. Pero sa ngayon, malabo pa, bes eh. Ang hirap din pala ng kalagayan mo, no? Oo, bes. Alam mo, kahit wala si Art, kaya kong buhayin ang aking anak. Nagpunta pala dito si Arson. Akala ko ba wala na sila ng anak mo. Kinausap ang anak natin na kung maaari, sumama na sila sa kanya. Hindi naman gaanong kadali yun, Shone. Gayon pa, na mag-iisang taon na ang apo natin. Siguro naman na pag-isip-isip din niya na mali siya. Paano naman kasi? Mamas mo yata. Sunod-sunulan sa nanay niya. Sinabi mo pa, hindi makatayo sa sarili niyang mga paa. Nako, mahirap yan, Shone. Kawawa lang yung anak natin kung sakali. Yun din ang sabi ng anak mo eh. Nang tinanong ko siya kung gusto ba niyang sumama sa kanya dahil may trabaho na yata si Art ngayon eh. Hindi mo pa rin masasabi na hindi na siya mapapakialaman ng nanay niya kung sakali na magsama sila ni Joyce. At isa pa, Shone, dapat pakasalan niya ang anak natin. Hayaan mo lang ang anak natin. Kaya na niyang magdesisyon. Aba, dapat lang na mag-mature na siya sa mga gagawin niyang desisyon. Ha? Para hindi siya kawawa. Bakit kaya? May mga taong masyadong mapangmata sa kapwa. Naku, Shone, hindi mo mahalis yan. Karamihan sa mga may kaya sa buhay ngayon ay mata pobre. Hindi naman lahat, Manig. May mga mayaman din na kaya nilang makibagay sa mga katulad nating hirap sa buhay. Oh, pare, saan ka pupunta? Dadalawin tong mag-ina ko, pare. Teka, pare, akala ko ba kontrang mga magulang mo sa kanya? Oo, pare. O, paano yan? At, teka nga, pare, talaga bang mahal mo si Joyce? Oo. Kaya ako nga siya binuntis para kung sakaling may anak na kami. Maiintindihan na kami ni Mama. Hindi pala. Mas lalo siyang kinabuhuyan at hindi tanggap. Grabe palang irmat mo, no, pare? Oo nga eh. Pero ngayon na may sarili na akong pera, kaya ko na silang ipaglaban ngayon. Abay, dapat lang naman, pare. Kasi, kawawa naman sila. Wala namang hanap buhay si Joyce. Umaasa lang sa mga magulang niya. Unti-unti, kuya, ay sinusuyo na ako ulit ni Art. Kami ng anak ko. At ang gusto niya, kuya, kunin kami, pero hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil alam kong pwede pa rin kami pakialaman ng kanyang magulang. Sa totoo lang, kuya, gustong-gusto ko lang magbalikan kaming dalawa ni Art. Dahil lumalaki na ang bata at walang kinikilalang ama. Minsan, kuya, ay Joyce, narito naman akong muli. At sana makapag-desisyon ka ngayon dun sa sinasabi ko. Hindi pa ito ang tamang panahon, Art. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo
na kapag alam kong kaya mo na kaming panindigan ng anak mo, kusa akong sasama sa'yo. Joyce, may trabaho na ako. Sarili kong pera. At kaya ko na kayong buhayin. Madaling sabihin yan, Art. Pero para sa akin, mahirap. Bakit naman, Joyce? Ang gusto kong mangyari, legal ang pagsasama nating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko, kapag sumama kami ng anak natin, pakasalan mo muna ako. Joyce, Oh, bakit nabigla ka? Hindi mo ba kayang gawin ang gusto kong mangyari? kaya ko. Pero hindi pa sa ngayon. Ang gusto ko muna, makasama kayo ng baby natin. Sorry. Saka ka na lang bumalik sa akin kung kaya mo nang tuparin ang gusto kong mangyari. Bigyan mo muna ako ng mahabang panahon, Joyce. Alam mo naman na kontra ang mga magulang ko sa iyo. Yun naman pala eh. Pwes, kung nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo, sorry. Makakaalis ka na. Balikan mo na lamang ako dito kung kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Oo, gagawin ko yan, Joyce. Siya nga pala. Tanggapin mo itong pera para kahit paano makatulong sa inyo ng anak natin. Ito. Tatanggapin ko to. Dahil alam mo naman siguro na wala akong pagkakakitaan sa ngayon. Nahihirapan kami ni inay. Salamat ha. Wala nga naman. At babalik-balikan kita dito para bigyan ng suporta ang ating anak. Inay, nagbigay ng allowance ni baby si Art. Iniwanan kami ng pera. Oh, di mabuti kung ganon. Dahil hirap din tayo. Kapos yung pension ko para sa atin. Itong itay mo kasi, kung naghulog sana siya ng para sa kanya nung nagtatrabaho pa siya, di sana may pension na rin siya ngayon. Hayaan niyo muna, inay. Hahanap ako ng trabaho para kay baby. Ano bang napag-usapan ninyo ni Art? Gusto niya magsama na kami. Pero hindi ako pumayag kasi ayaw niyang mangyari yung gusto ko mangyari. Guguloy lang kami ng mga magulang niya. Sinabi po pa. Kaya mabuti na rin yung desisyon mong yan. Tama yan, anak. At ang gusto ko, inay, kapag nagsama kaming dalawa, gusto ko yung legal para hindi kami pakikialaman ng magulang niya. Anong sabi sa'yo? Gagawin daw niya ang lahat para magkasama-sama kami ng anak ko. Di mabuti. At ang importante ngayon, tumulong siya sa pagbili ng gatas ng anak ninyo. Ang usapan namin ni Art, inay, para kahit papaano hindi kami kawawa, halos kay baby na pupunta ang pensyon nyo, kaya magtatrabaho muna ako, inay. Joyce, nag-usap na kami ni Mama at payag na siya na magpakasal tayo. Ano? Oo, Joyce. Pumayag na siya na magpakasal na tayong dalawa. Alang-alang daw sa apo niya. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Joyce. Nag-usap kami ng masinsinan. At nangako siya na nakahanda raw niyang tanggapin ang relasyon natin. Hindi ako nagdududa. Pero hindi ako nakakasiguro na talagang tanggap niya ako. Joyce, tapos na kaming mag-usap ni Mama. Ayos na sa kanyang lahat. At humingi na rin siya ng tawad sa akin. Pasensya ka na, Art. Pero hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Baka nagkukunwari lang siya para makuha niya ang apo niya. Pero hindi. Tama na muna ang ganito. Ang tumulong ka sa gastusin para sa anak natin. Joyce!
Malakas ang loob ko, kuya, na paraan lamang ng mama ni Art na tanggap na niya ako para makalapit sa kanya o mapalapit ang kanyang apo. Marami na akong nabalitaan na ganun ang nangyayari, kuya. Kaya hindi ako pumayag sa gustong mangyari ni Art. Kung kayo po ba ang tatanungin, kuya, kapani-paniwala kaya ang dahilan ng ina ni Art na napatawad na raw niya kami at tanggap na niya ako bilang manugang? Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang. Joyce. Alam mo, Joyce, hindi kita masisisi kung ganyan ang nasa isip mo. Kasi kahit paano, siguro nakita mo na ang mama ni Art at nakaharap mo na siya. Kaya hindi ka masyadong kumbinsido sa sinabi sa iyo ni Art na talagang tanggap ka na. Maaring totoo yung sinasabi sa iyo ni Art at maaari ding hindi naman totoo. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin doon. At kung ako naman ang tatanungin mo, Joyce, ay parang pinasasakay ka lamang ni Art. Sinabi niya dahil sa gusto nilang mapalapit mga apo nila sa kanya. Ewan ko kung talaga yung usapan nilang mag-ina. At pagkatapos kapag nakuha na nila ang loob mo, sunod-sunod ka na sa kanila mag-ina. Baka may planong iba ang ina ni Art sa'yo. Siguro tama yung desisyon mo muna ngayon na hindi ka basta-basta pumayag sa gustong mangyari ni Art na magpakasal na kayo. Total, nag-uusap din lang kayo. Tama lang muna siguro yung ganyan na nagbibigay siya ng suporta sa'yo ng anak mo. Pero sa isang banda naman, kung papayag ka at magpapakasal kayo, matatawag nating legal kayo ng mag-asawa. Talagang may karapatan ka na. Pero igagalang ko yung desisyon mo. Ito lang naman ipayo ko sa'yo. Hayaan mo muna na sa ganyan munang sitwasyon ng kalagayan ninyong dalawa ni Art. Nagbibigay siya ng sustenso sa'yo, sa inyong bangin, para na sa ganun ay wala kang pagsisihan sa bandang huli. Ang importante ngayon ay may komunikasyon kayo ni Art. At kung talagang seryoso na siya sa lo at ang anak ninyo, hayaan mong siya na mismo ang gumawa ng paraan para magsama kayong dalawa kasama ang inyong anak. At maaaring mangyari lamang yun, Joyce, at maaari kanyang pakasalan at hindi na sa pwedeng pakialaman ng kanyang magulang at hindi na kayo problema sa inyong pagsasama. Pero iniiwan ko pa rin ang pagkakataon at desisyon na kung ano man yung gusto mo sa ngayon, wala akong masasabi dyan. Kung ano yung desisyon mo at parang tama sa'yo, yun ang munang gawin mo. Nang sa ganun ay hindi kayo magkaproblema na maaga. Yan. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Joyce, at naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan
at pakinggan ang programa. Peles at your service!